Basta rito sa Ocean Trailer, dikit-dikit ang mga trailer. Sayang kasi yung parking space kaya sinasagad nila, may bayad kasi. Ako po, sabit yata. Ako po, sabit yata. Alright guys, magandang araw. Once again, it's Lakay here. At dito na tayo ngayon sa Port of Entry, Monticello, Utah. As you guys can see, ayan, andyan yung Monticello Port of Entry nakasulat. At government scale ito. Sarado sila ngayon kasi Sunday. Nag 30 minutes break lang ako, tsaka naglakad-lakad ng konti. Diyan si Cordapio, nakita natin. Yan, Monticello Port of Entry. Yung pangarga natin guys is galing sa Mexico. So bali Q inbound. Yung load na yan ita-travel ko lang sa Amerika, and then i-deliver natin yan sa Vancouver, British Columbia. Yun. So parang ita-travel lang yung pangarga na yun. Meron pa tayong dalawang araw na ano guys, na travel. Pero ang kagandahan dito sa US 491 maganda ang temperature. Ang temperature is plus 12. Yes! Ayan guys, Monticello, the land above the canyons. Try na try. Alright guys, tara. Para makado tayo, makalayo tayo, sabi nga nila. Habang maganda pa yung climate, walang ka-snow. Ayan guys, isang ikot muna sa unit natin. Yes! Walk around check na sabi nga nila. Gulong, mud flaps, likod. Alright, kalahati. Temperature natin 43, 39 ng set point. Ayos. Let's go guys. Ang ganda naman ng tanawin dito guys, oh. Wow! Ito yung sinasabi nilang pulang lupa. Dito tayo sa US 191 guys, ha. Utah. Yes! Hole in the rock. What is that? You know?
guys, nandito na tayo ngayon sa I-70 Green River, Utah. Ang speed limit dito guys is 80 miles per hour or 130 km per hour. Wow! Ayan. Mas ang ganda naman yung lugar na to. Buti na lang kamo tuyot na tuyot, kasi kung hindi grabing tulas ito. Angatan pa Kabantayan o bulubundukin. Meron pa tayong 1,054 miles. Meron pa akong 3 oras driving. Nakikita natin. Pagka natapos ako ngayon, gabi na. Ito 50. Joyride guys sa akin. Dito tayo ngayon sa US 6 guys Dito tayo sa Utah. Pa naman yung paliko-liko. Ganda guys, ang ganda. Parang nakasampa na rin kayo sa akin kapag nakikita nyo ito. Guys, good morning! Nagbabalik tayo. Current location na natin. Nandito na tayo sa Caldwell, Idaho. Nasa Idaho na tayo. Sa mga nakasunod sa akin, yun. So from Hidalgo, pick up tayo sa Laredo, Texas. Dumaan tayo ng New Mexico, Colorado, Idaho, Oregon, Washington, British Columbia. Ayan. Bago ko simulan ng aking araw, since nandito naman tayo sa padisilan, papadisel na rin ako. At
Mag-pre-trip. Tara guys, samahan nyo ako. Ang ganda ng weather dito guys, walang ice na snow. Tara sa kabila. Maganda-ganda pa yung gulong natin. Mag-iisang taon pa lang to eh. Wow! Pre-trip bago tayo magsimula sa araw natin. Yung sinasabi ko sa inyo kagahapon guys, or yung sa previous video natin, off stick natin. Talagang nangyayari talaga yun guys, yung yung natitenga ka ng ganong katagal. Kasi alam nyo sa trucking industry wala namang perfect eh. Kumbaga lahat talaga yan merong downside. Yan talaga yung ano talaga sa trucking. Pero ang daming nag-reaction din. Lumipat na daw ako ng ng ibang company. Masasabi ko na lagi akong sinasabi sa inyo is hindi ganun kadali kasi ang lumipat ako sa sa ibang company kasi nga ang truck ko powerless. 20 months na lang ang truck ko, mababayaran ko na. Pag nabayaran ko na yun, makakalipat na ako kahit sa ang gusto kong company. Kasi ngayon kapag pupunta o lilipat ako sa ibang company, ang hirap. Kasi yung powerless, kailangan yung under nila yung company na nililipatan mo. Nag-inquire na ako sa powerless, gusto ko na talaga lumipat, kaso ang sabi nila kailangan dapat yung under namin kasi yun yung pinirma mong kontrata. Hindi ako basta-basta pwedeng lumipat sa isang company na hindi talaga under ng powerless. Kaya nagtitiis ako dito hanggang sa mabayaran ko ang truck upang sa ganun makalipat tayo sa gusto nating company na lilipatan. Siyempre guys, sino ba naman kasi ang ayaw lumipat ng company kung pwede tayong lumipat, diba? Lahat naman tayo gustong lumipat ng company para ma-experience natin yung ibang mga klase ng trucking. Meron kang car hauling, meron kang van, dry van, meron kang flat deck, meron kang step deck, diba? Siguro sa atin ang mga iba katulad ko, nangangarap din akong talagang gusto ko rin talaga. So lang masama ron, diba? Kasi nasa tracking na nga tayo, diba? Yes! Konti natin para sa ripat. Okay. Darating din tayo dyan guys, kaya taste na lang. Basta para sa akin sa ngayon, priority ko yung pabayaran ko o yung monthly payment ng truck, tapos yung license at truck insurance, yun nababayaran ko. Ang kada sahod ko, kaltas ko ngayon is 3,300 ang kada sahod. So bali sa loob ng isang buwan, ang kinakaltas sa akin is 666. Yun lang yung yung insurance at saka plaka at saka bayad ng truck. Hindi pa yun kasama sa diesel ko. Hindi pa kasama yung diesel ko. At is lang. Pagkatapos nito subukan din natin yung iba. Hindi naman masama siguro yun guys sumubok sa iba. Yes! Okay.
Kunin ko yung resibo. Bukan natin sa flat deck. Apply tayo kay Boss Marco. Siyempre kapag pinuntang ko si Pinoy Tracker, boss, baka naman pwede mo akong busisan dyan at mag-a-apply ako. Siyempre kailangan ko ng training kasi wala akong training guys, diba? Kahit mga ano lang ako, kahit mga isang taon lang, subukan ko lang mag flat deck, diba? At least kahit pa paano makagain ako ng experience na. Si Pinoy Tracker naman eh mabait yan sa ano, sa mga kapwa na ano, driver. Sabihin naman niya, o sige mag-apply ka lang dyan. O, kung sabihin nila tanggap ka, di sige, sasabihin sabi niya sa akin, subukan mo kasi lang naman yung ano doon guys eh, subukan mong magpasa ng ano, ng resume. O di pasa ako resume, sabihin ko lahat yung qualification ko, di sabihin, siyempre ang tanong doon, do you have any experience po flat deck ko? Siyempre ay sasagutin ko, wala, sabi ko, wala talaga, kasi wala naman talaga, di ba? Di kung references sasabihin ka, do you know someone in here, working in here? Sabi sa Q-line sa akin, di siyempre sasabihin ko si Pinoy Tracker. Ayan, tapos sabi ko si Pinoy Tracker, boss, ikaw yung ginawa kong reference, baka naman pwede mo akong posisan, di ba? Panalo yun. But anyway guys, antay ko muna mabayaran ng truck. After that, maganda-ganda na ang ating buhay. Ibig sabihin na maganda ang ating buhay, makakalipat na tayo sa isang company na walang, parang hindi tayo limitado. Baga. Ayan. Itong kargong ito from Mexico, ipinasalo lang sa akin ito eh. Doon sa Laredo, Texas, sa mga nakasunod sa akin, no? Doon tayo nag-pick up. Tabi na ng Mexico yon. Sa nakaraang video vlog natin, nagantay nga tayo doon ng almost 5 days na layover, tenga. Yung pang 5 araw, hindi ko pa alam kung may bayad ako doon o wala. Itatanong pa daw. Ngayon, yung pangargang yan, itatravel lang natin mula Laredo, Texas. Kumbaga, yung load na yan, ang load na yan is avocado from Mexico. Itinawid ng Mexico to America. Since nasa America tayo, ang ginawa doon, sinalo ko naman. Sinalo ko from America all the way to Canada naman ngayon. Kumbaga pinasalo lang sa akin yung pagkargo na yan guys. Can I get the receipt on pump 20 please? Turk Enterprise. Just receipt. Turk. Receipt 20. Yes. For Turk Enterprises? Yes. The water is in there. I refill it. It's clean. Nakapagpa-diesel ako sa truck ko ng ano guys. 84 gallon USD at 321.82 US dollar. Meron pa tayo sa DEF. DEF is 66.52 USD. Alright, let's go. Alright guys, tara, let's roll. Kalayo tayo. Yes! Alright guys, welcome to Oregon. Yan yung sign. Malaking sign. Yes! After Oregon, ang sunod naman nito is Washington na. Washington na. Then border Canada na. Yes! Pagka ganito yung lugar guys, ang ganda magmaneho. Parang pa-cross-cross lang tayo eh. Dry na dry. Wala tayong makikitang ano eh, wala tayong makikitang snow.
try lang, sabi nga nila. Para lang ako nanonood ng ano ng pelikula makikita mo yung mga bundok na yun, no? Naka-cross lang ako, pa-cross lang. Wow! Ito, slow down tayo rito kasi matarik na kurbada to, kurbada. Matinding kurbadahan to. Slow down. Matinding kurbadahan. Sa awa ng Panginoon guys, itong truck natin, si Cordapia, okay pa manakbo. 4 na taon na niya nitong Marso. Sa mga nakasunod, no, kinuha natin ang truck, nag-start ako mag-owner operator sa 2021 ng March, 21 March, 22, 23, 24 ng March is 3 taon. 2025 ng March, ngayong 2025 ngayon, sa March, 4 na taon na ako. Kahit pa paano, napagtyagaan ko na yung 4 na taon na pag-owner operator sa masalimuot at masayang buhay ng owner operator guys. Kunting-kunti na lang. Kunting tiyaga na lang, kunting taste na lang. Sabi nga nila, basta may tiyaga, may nilaga. Yes! Sa Ilocano, no ada anos at malamot nga kunada. Najigot, di kunada. Bagay pa'y sumad. Totoo naman, kapag wala kang tiyaga, wala kang aasahan. Kung may tiyaga ka, eh siyempre meron kang aasahan. Bulupundukin pa tawag dito. Exit 275 on the right to Washington 543 North. Plain Washington. Yes! Alright guys, ayan. Dito na tayo sa terminal border. Sa wakas, nakarating din tayo sa Canada. Yes! Yun. Okay, alis lang natin yan. Park ko lang. Palit ako sarili ko sa on duty border crossing. Border cross. Yan. At ito yung mga papel natin guys.
QP inbound or QP inbound authorized. Ito yung bill of lading. Tapos yung kaukulang papeles. Andito naman yung ating passport at saka case manifest. Pagkahingin, meron tayo papakita. Alisin ko na to. Pati sombrero. Good afternoon, sir. How long were you going? Since the 16th, sir. Where did you go? I went into Hidalgo, Texas, and I pick up in Laredo, Texas. It's inbound authorized, QP inbound authorized. Going here in Where are you going now? going here in Surrey, British Columbia. Any shopping? Any duty free? No, sir. Thank you very much, sir. Pagod de. Pasalo lang, pasalo. Okay. Ayos, naka-cross na tayo. Load lang natin na to pasalo. Pinasalo lang. Wow! Alright guys, ayan. Thank you Lord at nakabalik tayo ng Canada na walang problema. Yes! Ayun, tara. Yes! Tikitan.
sikip guys. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa Ocean Trailer Delta, which is ang sabi ng aking dispatch, i-drop mo muna yung loaded trailer mo dyan sa Delta, which is itong Delta na to is ito yung nagpaparental ng mga trailer. Kapag nag-drop ka ng trailer dito, parang may bayad yata yun, yung parang space. Ngayon, since ang delivery appointment ko sa load ko na to na galing nga doon sa Laredo, Texas is mamayang gabi pa ng alas 11, maaga ako. Kaya nandito na tayo na mas maaga pa. Alam nyo naman, matagal ako doon sa Laredo. Kumbaga sa fully charged tayo at saka fully rested. Kumbaga I'd rested enough kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pang magmaneho. Kaya maaga tayong nandito sa Vancouver. Ayan guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Sana hindi kayo nagsasawang manood sa mga vlog ng Lakay Trucker. Salamat sa suporta. Peace up guys. Bye bye for now. Lakay Trucker.